So, good day, ma'am. I am Isabel Beroy Sidron. So, I'm going to recap the midterm topic in CLG 5 evidence. So, first is judicial notice. So, judicial notice is amin dawaton ang korte na dili na kailangan ng evidence or approve pa kay tungod sa yun mga tao. So, for example, yan Mother's Day, Father's Day, New Year. So, judicial notice is the cognizance of certain facts. So, nga di is dili nagyapon din ng proof or evidence na ipakuan pa sa mga tao kay tungod sa ilang mga tao. For example, yung Pasko, Valentine's Day. So, purpose of judicial notice, to save time, save effort, labor, save expenses, and securing and introducing evidence. So, ang save time is dili na kita mag-usik-usik panan mga oras to sayod na sa danan mga tao. So, save effort and labor. So, dili na kita mansagad pa kay sayod na danan ang tanan. So, save expenses. So, dili na kita makagasto. So, judicial notice is when discretionary. A court may take judicial notice of matters which are of the following. So, first is public knowledge. Second is capable of unquestionable demonstration. So, ought to be known to judges because of their judicial function. Section 2, Rule 129. So, A is public knowledge. So, A, the matter must be one command and general knowledge. So, fact na kasagarang kahibaw ang mga tao. For example, kahibaw na daan na ang mga tao na sa December 25 is Pasko. Sa B is it must be well and authoritatively settled and not doubtful or uncertain. And so fact na kinahanglang klaro ug dili kadudahan. So example, ang tubig is makabasa. So dili na nga i-debate payaon. So C is it must be known to be within the limits of the jurisdiction of the court. The principal guide in determining what facts may be assumed to be judicially known is that of notoriety. So fact na kinahanglan gihitabo o yailhan na sa lugar na sakop ng korte. Example, kung yaoy court sa Surigao del Sur, pwede sila mo judicial notice na ang tandag isa ka syudad sa Surigao del Sur. So, B is capable of unquestionable demonstration. So, ang capable of unquestionable of demonstration is aminin ang mga butang na pwede mapamatud-an pinaagi sa science o eksperto. Klaro o waray pagduda. Dili na kinahanglan ng dugay na ebidensya. Next is C is to be known to judge because of their judicial function. So, ang nga di is mga facts na yaon sa court records. Parte sa trabaho sa judge, dili na kinahanglang i-prove kay official record na. So, judicial notice versus judicial knowledge. So, ang judicial notice is official knowledge ini nasa court, dili personal opinion. So, ang judicial knowledge is kung unoy nahibaw-an ni judge sa iya personal na kinabuhi, pero dili pwede basihan sa desisyon kung personal knowledge da. So, judicial notice when hearing necessary. So, pwede mag-judicial notice ang court, pero pamatian na niya ang side sa parties. So, admission. Next is admission. So, galaong siya ng fact na makadaot sa iya posisyon, pero dili siya galaong na guilty siya. Wara gaangko na guilty siya. So, confession. So, diretso siya miangko na siya naghimo na niya na krimen. So, for example, lingkuan siya sa court, may testimony siya na ako mismo anyag himo na niyaon nagpatay ka na pulano. So, next is judicial admission. So, adi is giangkon sulod sa parehas na kaso. So, dili na kinahanglan i-prove, dili basta-basta mabawi. Pwede da mabawi kung klaro nga sayop. So, ang res inter alius acta alteri no serenan debit. So, ang mga butang na gihimo sa lain tao, dili dapat makadaot sa tao na waray apil. So, branches of res inter alius acta rule.
So first is admission by third party, section 27 rule 130. Next is second is similar acts as evidence, section 35 rule 130. So first is admission by third party. So general rule, dili pwede ipasa ang sala o statement sa katao ngadto sa lain. Exception: A. Admission by co-partner or agent. So example, manager sa tindahan galaong uuyay ang muutang sa supplier. Pwede yaong gamiton batok sa tag-iya sa tindahan kay ang manager agent sa niya. So B is admission by conspirator. So basta related sa conspiracy ug samtang buhi pa ang plano. C is admission by previous or privacy. So example, si Pedro ya maligya ng lupa kang ana. Sa una mingangkon si Pedro na yaw ibaya problema ang titulo. Pwede ini gamiton ngadto kang ana kay successor in interest siya. Similar acts as evidence. So kung isa ka tao kawatan ng cellphone sa una, dili ito pwede gamiton as a proof na siya gyapon ang kawat kuman unless may recent na evidence. So implied admission o admission by silence o adapted admission. So kung gipasangin lang ka sa kadamuan ng tao na ikaw ang kawat ng, so impasangin lang ka sa kadamuan ng tao na ikaw ang kawat ng cellphone, tapos gapuyo da ka lang wala imo wa ka ministorya bisan maimo dapat rights na imo ikuanan imo pagalingon pero wara sa, so ito yung pagpuyo is pwede to gamiton sa imo as a evidence kay wara ka motubag. So next is flight. So flight is yon mo panaw ka bita mo panaw ka mulayas ka kay maimo kaso, pero kung wara imo sa nanga sa mo panaw sa kaw, so kakuan ko gapon na maimo guide sa kami panaw sa kaway hadlok ka. So offer of compromises. So ngani is yan makigsettle ka imudakan siya baydan. So ang mayaon an implied admission. So judicial confession. So ang mingangkon ka mismo sa sud sa court na ikaw ang nagpatay. Then extrajudicial confession is mingangkon ka na ikaw nagpatay pero dili sa sudan court. So kailangan paghihapon mapamatudan na tinuod ang krimen. So for example kuang ka sa imo amigo istorya ka na ako ang nagpatay kan Jade makahadan niya. So next is interlocking confession. So ang ilang mga confession is yagmatch, iba tulon imo gipangutanan, so yagmatch ang ilang confession naman interlocking confession. So napamatud-an na tinuod ang krimen tungod sa ilang testimony na kasaligan. So next is the three general forms of evidence. So first is object evidence. So an object evidence is ang mga ebidensya na makita, mabati, mahawidan, matilawan o masimutan. So ang object evidence is also known as RDEP or real evidence. Ang may ang tinuod na butang demonstrative evidence. So ang ipakita sa korte para masabtan. So autoptic preference, so makita mismo sa korte. And physical evidence is physical na ebidensya. So next is requisites for object evidence. So first is amuyang konektado sa kaso. Second is legal o pwede gamiton sa korte. Next is katulo is kinahanglan sakto, sakto na witness na makilaha. Number 4 is kinahanglan i-offer sa korte. Next is authentication of object. So number 1 is ang witness makakila sa object na amuyaw na butang ang iya gigamit. Then number 2 is kinahanglan personal na ihibaw ka sa yaw na butang. Then categories of object evidence. So first is unique object. So butang na dali makilhan tungod sa mark or serial number. So for example, yaon caliber 38 revolver na yaoy serial number. So second is object made unique. So butang na gihimo o gihatagan ng marka para dali makilhan. So for example, yaon knife na gigamit ng suspect, so butangan niya ng kuan ng korte para dali niya ma-identify. So dahil na makilang. So next ikatulo is non-unique
objects. So waray identifiable marks or kinahanglan establish ang chain of custody. So for example, yung drop of blood, fiber, o powdered drugs. So second is documentary evidence. So makita, mabasa, masuwat o yung suwat, picture, video, or uno dakan lamang na bisan uno na butang o makita na mabasa na ma-prove na tinudan isa ka yan fact. So classes of documents. So first is public documents. So official acts or records sa gobyerno o korte, documents na gi-acknowledge sa notary pero except sa last will. So public records required by law, treaties, conventions between countries. So nga di is example birth certificate. So B is all other writing are private. So section 19 rule 132 or private document. So meaning suwat o kontrata na gihimo sa private person without notary. So nagpakita ng agreement or disposition. So next is requisite in the admissibility of document evidence. So umeton konektado sa kaso. Number 2 na prove na tinuod ang document. 6 na yakila og na mark sa korte. Number 4 is gi-offer sa korte as evidence. So public document as evidence. So ang public document gikan sa public officer o gi-record sa iya official duty ini prima facie evidence, meaning gi-assume na tinuod ang iya kasuwat hangtod mapakita na dili pwede sab gamiton batok sa third person para ipakita ang fact nang nagresulta sa paghimo sa document ug ang date yaon. So for example, yung marriage certificate na yagpamatuod na ako kasado sa Jid o uno na pitsahan namo pagka kasal. So next is proof of private document. So nga di is bisan uno na private document na kinahanglan i-prove ang authenticity adisir gamiton sa korte or pwede i-approve. So first is witness na yakakita sa pagsuwat o paghimo nimo na ang document. Second, B is na witness na nakakakila sa signature o handwriting nimo. C is other evidence na nagpakita na tinuod ang document when evidence of authenticity not necessary. So kung ang private document sobra na sa 30 years, so gi-preserve sa lugar nga natural para makita kung tinuod waray alteration o suspitsya. So dili na kinahanglan i-prove ang authenticity. So how genuineness of handwriting is proved. So A is any witness na nakakila sa handwriting o nakakita sa tao na yagsuwat. B is by a comparison is known writing nag-accept o gi-prove nga genuine. So original of document. So original of document, ang tinuod na document o counterpart na intended sa parehas na effect. Apil ang negative o print sa photograph, apil ang computer printout na yagpakita sa tinuod na data. So ang duplicate is ang meaning kopya na gihimo sa original gamit ang photography, electronic or chemical means pwede gamito para sa original. Ang duplicate yan pwede nato ipa-xerox bitaw, may ato igatag. Next is except kung yaoy duda sa authenticity sa original, kung unfair o unjust gamiton ang duplicate. So general rule, kung ang contents sa document ang gi-inquire original da ang ebidensya na pwede gamiton. So exceptions, pwede gamiton ang duplicate or alternative evidence kung A. Original lost o destroyed, B. Original na asa kontraparte o wara niya gipakita, C is original o damo na documents na lisudi i-explain sa korte ug ang gusto ipakita kay general resort da.
D is a main original public record sa public office. E is a main original dili related sa controlling issue sa kaso. So, Section 5, when original document is unavailable. So, original lease contract nawara pwede gamiton ng photocopy o witness na nakakita sa contract. So, Section 6, when original document is in adverse parties custody or control. So, for example, original promissory note ni Pedro, yaon sa kamot ni Juan, dili ipakita pwede gamiton ang photocopy o witness as testimony. So, Section 8, so, evidence admissible when original document is a public record. So, kung public record, so ang original pwede gamiton ang certified copy gikan sa public officer. So, Section 9 is party who calls for document not bound to offer it. So, kung ang party mangayo danan document ug mo inspect, dili obligado nga i-offer as evidence. So, next is parole evidence rule. So, Section 9. So, evidence of written agreement. So, kung ang terms sa agreement gisuwat na, gi-assume na kompleto na ang tanan terms, dili pwede mo-present an other evidence gawas sa nakasuwat except kung A. Sayop o imperfection sa written agreement. B. Written agreement wara yagpakita sa tinuod na intent sa parties. C is gusto i-challenge ang validity sa agreement. D, yay other terms agreed after execution. So, parole evidence. So, bisan uno na outside evidence na gamiton para i-modify or explain o add sa written agreement. So, next is testimonial evidence. So, witness. Tao na mo istorya sa korte bahin sa fact sa kaso. So, witness na ikaw, yung istorya ka bitaw yun, himo ka na witness sa isa ka kaso yun, ikaw niya kita. So, mo istorya ko sa korte. So, qualification of witness. So, tanan tao pwede mahimo na witness. Basta kay makakita ka, makabati ka, ug makahuna-huna ka nan sakto dili ka mamakak. Then, ikaduha is makapahibaw ka sa imo yang kita, makaistorya ka, dayo bitaw di mo pagkuhan sa imo gadya kita. Next is deaf and mute. Example, si Jade is mute. So, kailangan pa, for example, si Jade is mute pero kita siya nan ito na aksidente. Tapos, pwede siya makatestify gamit ang sign language. So, kailangan sila interpreter. So, mental retarded. So, pwede gihapon kung kaya niya ipakita ang perception sa uban. So, religion, politics, interest, criminal convention, dili makapugong nga mahimong witness unsa ang balaod lahi. So, ang dato test to determine the insanity of a person. So, first is test of cognition. So, yakahimo sa krimen pero wara iya intelligence o dili siya kahibaw unoy iya gihimo. So, test of volition. So, yakahimo sa krimen pero wala iya free will. Then, testimonial knowledge. So, Section 22, testimonial confined to personal knowledge. So, witness, maka-istorya sa personal knowledge pero dili pwede mo laong na hearsay o gikan sa lain na tao. So, types of witness. So, biased witness. So, na witness na yung interest o yung relasyon sa parties naman pwede siya mo exaggerate o mulay. So, for example, ako amiguan an accused. So, dili ako. So, for example, ako an amiguan. So, pwede ako magbakak para maligtas an ako amigo. Next is competent witness. So, competent witness is main witness na yaoy kwalifikasyon na makakita, makabati o makahuna-huna o maka-istorya na nakita niya o religion, politics o interest dili makapugong nga may mong witness. So, for example, si Jade is kita siya sa krimen. So, competent witness siya.
So dishonest witness, so explanation, dishonest witness na dili mo istorya na kibala niya daka ano istorya per mi is wala ako makadumdum, pero ya kita gud siya, dili lang siya mag-istorya ba, ya kibali ya makak siya. O for example for example maglaong ka na wala ka makadumdum, pero ya kita kaya palimot-limot na ka lamang. So fourth is instrumental witness. So my explanation is witness na mo attest sa execution sa will o testament ug mo confirm na sundon ang formalities sa paghimo ng yaon. So for example, witness sa last will ni Jade, so credible witness. So witness na masaligan ug makahatag ng tinuod, tismo di maray disqualified tungod sa mental incapacity, crime o laing grounds. So witness na yakita sa pagpangawa, tas mo testimony gid siya na yang sakto, waray gid mga bias o waray mga dishonest gid siya na pag kuan ganyan na niya testimony. So that's all, ma'am. Thank you.